Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Tayo po ay makikinig, mag-aaral na naman ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya na ginagawa natin, mananalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako at ihanda niyo po ang inyong mga puso at isipan. Magsiyo po tayo. Yes, O Lord, aming Ama na nasa langit, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Pinasasalamatan ka namin, Lord, dahil ngayong umagang ito, una ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. At muling binigyan na naman ng isang pagkakataon sa aming mga buhay ang makapakinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Lord, narito po kami at humihingi na naman ng guidance and protection sa aming pag-aaral ng iyong mga salita upang maging maayos ang lahat, upang maging maayos yung aming pakikinig ng iyong mga salita. Samahan mo rin po ako, Lord. Turuan mo po ako, gabayan mo po ako, proteksyonan mo po ako, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig ng maayos at totoo. Thank you, Lord. At inaangkin na naman po namin muli ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Ito po ay idinadalangin sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello, good morning po ulit mga kapatid. Bago po tayo mag-umpisa, anyayaan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Thank you mga kapatid, thank you. Mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa chapter 11 ng John o chapter 11 ng Juan na isinare ko po sa inyo kahapon ng umaga, yung tungkol dun sa yung pagkamatay ni Lazarus, ang kaibigan ng ating Panginoong Yesus na kapatid nila Marta at Maria. At dito po nga sa verse 38 hanggang verse 28 hanggang 44 po yung aking devotion kanina. Ito po ay nabasa ko na kanina. Ulitin ko lang, ito nga po yung pagkamatay ni Lazarus at pumunta ang ating Panginoong Hesus sa lugar nila Lazarus. Nakita nga ni Maria na dumarating na ang Panginoong Hesus at sinabi nila ni Marta at ni Maria na kung nandun lang daw ang ating Panginoong Hesus, hindi sana namatay ang kanilang kapatid na si Lazarus. Pero ang sabi nga ng Panginoong Hesus dito sa sa verse 40, mga kapatid, dito tayo magpo-focus sa verse 40. Sinabi ni Hesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Ulitin ko yung verse 40. Sinabi ni Hesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? At pagkasabi nga niya nito, sabi sa verse 41, kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Hesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Verse 42, alam kong lagi mo po akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugod sa akin. Amen and amen. Diyan po tayo magpo-focus mga kapatid. Nung sinabi niya kay Maria na, di ba sinabi ko na sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. At sa 21 nga, pinaalis ng 41, pinaalis ng Panginoong Hesus yung nakatakip dun sa
sa libingan nitong si Lazarus, yung malaking bato. At pagkaalis nito, tumingala ang ating Panginoong Hesus at nagpasalamat. Sabi ng Panginoong Hesus, "Salamat Ama dahil dininig mo ang aking panalangin." Di ba wala pa siyang binibitawang salita? Pagkatapos niyang manalangin, sa kanya tinawag itong si Lazarus na umangon, tumayo, at ito'y naglakad nga lumabas doon sa kuweba kung saan siya nakalibing itong si Lazarus. Dito sinasabi din sa atin ng ating Panginoong Hesus na kung meron tayong pananampalataya, makikita natin ang kapangyarihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kung meron tayong totoo at tamang pananampalataya, magaganap ang lahat ng ating hinihiling sa ating Diyos. At magaganap yung mga bagay na hindi natin akalain na mangyayari ito sa ating buhay. Sa pamamagitan ng ating Diyos, sa pamamagitan ng ating tunay na pananampalataya sa Kanya, mararanasan natin ang pagpapala, mararanasan natin ang glory ng ating Diyos kung tayo ay sasampalataya ng totoo at tama sa Kanya. Yung hindi tayo magdududa, hindi tayo magdadalawang isip, mangyayari sa atin mga kapatid. Yung ating hinihingi, pagkakaloob niya yun. Kung meron tayong tunay na pananampalataya, meron tayong tunay na paniniwala sa ating Diyos na ito'y Kanyang ibibigay. Kagaya ng ating Panginoong Hesus, nagpasalamat siya kagad. Pagtingala niya, "Salamat Ama." Dapat ganun din tayo. Lalapit tayo sa ating Diyos na meron tunay na pananampalataya at kaagad tayong magpapasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, kadakilaan at kapangyarihan na ating mararanasan ang ating mga hinihiling sa Kanya. Mararanasan natin yung Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito. Magkaroon ng tunay na pananampalataya. Walang duda na mararanasan natin ang lahat. Ibibigay niya lahat ng pangangailangan natin. Yung ating mga kagustuhan na maging maayos, masaya at masagana, tagumpay ang ating buhay, ang ating pamilya, mararanasan natin yun. Magpasalamat ka na sa Diyos dahil anuman ang iyong hihilingin o hiniling sa ating Diyos ay Kanyang ipagkakaloob. Tandaan natin mga kapatid, hindi tumitingin ang Diyos sa kung anong meron tayo. Yaman, katalinuhan, kagandahan, kagwapuhan, hindi siya dyan tumitingin dahil sa Kanya galing yan lahat. Ang tinitignan niya ay kung ano ang laman ng ating mga puso. Kung yung bang pananampalataya natin ay totoo, nakikita yan ng Diyos. Alam niya kung meron tayong totoong pananampalataya. Ipanalangin natin sa Kanya. Hingin natin na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Malinis na puso. Yung walang doubt, hindi tayo nagdududa na ipagkakaloob niya yung ating kahilingan. Diyan nakatingin ang ating Diyos. Hindi sa panlabas, kundi kung ano ang iyong nasa puso. Mahal tayo ng Diyos, alam natin yan. Mahal tayo ng Diyos, gusto ng Diyos na maging maayos ang ating buhay, masaya, masagana tayo. Kaya sa Kanya tayo magtitiwala. Sigurado ko, matatanggap natin ang lahat ng ating hinihiling sa Kanya. Tandaan mga kapatid, ngayong umagang ito, ang tinitingnan at hinihingi ng Diyos sa atin ay tunay na pananampalataya sa Kanya. Walang ibang Diyos, kundi Siya lang. Siya lang ang dapat nating sambahin, pasalamatan, purihin at dakilain. Mahal tayo ng Diyos. Kaya ako ito sinasabi pa ulit-ulit dahil totoong mahal tayo ng Diyos. Kung hindi niya tayo mahal, bakit hanggang ngayon buhay pa tayo? Bakit binigyan niya tayo ng chance para mabuhay sa lupa? Para maranasan natin ang Kanyang kapangyarihan kung tayo ay naniniwala sa Kanya. Amen and amen. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. I pray mga kapatid na marami tayong natutunan. I pray na maisabuhay natin ang mga salita ng ating Diyos. Itong aking mga simple sharing mga kapatid, I pray
maisabuhay nyo ito. Balikan nyo rin po yung aking binasa, yung aking share sa inyo sa Juan chapter 11, mga kapatid. Balikan nyo po yan. At kung gusto nyo rin, mag-comment din po kayo sa aking sharing na to ngayong umagang ito. Muli tayong magpapasalamat sa ating Diyos sa ating narinig ngayon na kanyang salita. Kinausap niya tayo at muli tayong mananalangin. Tayo naman ang kakausap sa ating Diyos. Muli tayong mag-focus, mga kapatid. Muli natin ihanda ang ating puso't isipan. Muli tayong lalapit sa ating Diyos. Magsiyoko tayo. Yes, oh God, hallelujah. Aming Ama sa langit, muli ka namin pinasasalamatan. Pinasasalamatan dahil sa iyong mga salitang aming narinig ngayong umagang ito. Dito, Lord, tinuruan mo na naman kami. Pinaalala, sinabihan, inutusan na magkaroon kami ng tunay, tama at tapat na pananampalataya sa iyo. Sabi nga dito, Lord God, sa verse 40, na kung magkakaroon kami ng tunay na pananampalataya, mararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Lord, narito po kami, lumalapit sa iyo. Tulungan mo po kami, turuan mo po kami na magkaroon, Lord God, ng tunay, tama at tapat na pananampalataya sa iyo, Lord. Hindi namin ito magagawa, Lord, kung wala ka sa aming buhay. Kung hindi mo kami tuturuan, hindi namin ito magagawa, Lord. Kaya, Lord, turuan mo kami, samahan at gabayan upang maging tama at totoo, tapat ang aming pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, gusto namin magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo, Lord. Help us, guide us, protect us, O God, upang hindi kami magkamali, upang sumunod kami sa iyong mga salita, O God. Salamat po, Lord, dahil muli mo kami kinausap. Salamat, Lord, dahil I pray and I believe na ang iyong mga salita ay maisa sa buhay namin sa iyong tulong at gabay, Lord God. In Jesus' name. Thank you again, Lord, dahil sa mga oras na ito kiniklaim namin at kami sumasampalataya, Lord, sa iyo na magiging maayos, masaya, ligtas ang aming buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami magtatagumpay, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God. I believe na nadinig mo po ang aming mga panalangin. Narinig mo po ang mga panalangin ng aking mga kapatid na nakinig ng iyong mga salita at nananalangin ngayon. Nadinig mo na to, Lord God, at ito'y tutugunin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po dahil nagtagumpay na naman ang aming gawain ito. Dahil sinamahan mo kami, Lord, ginabayan mo kami. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi namin, Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos dahil patuloy niya tayong kinakausap. Salamat din sa inyong mga kapatid dahil patuloy kayong nakikinig ng salita ng ating Diyos. Ating itong isabuhay lahat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.